Matthew. Matthew chapter 9, verses 27 to 34. And ang nilagay ko po na title is blindness. Although in the passage there are two stories, may dalawang kwento dito, and at the same time meron pong dalawang grupo ng mga tao na naririto. So I want to talk about the two groups of people who are found in the passage. So what is blindness? Bago po ang lahat, pwede po bang ipikit niyo po ang inyong mga mata? Ipikit niyo lang po yung mga mata. Ano po ang nakikita niyo? Darkness. Nagdadaya ang anak ko, hindi nakapikit. Sinasigalan niya. Okay. So, pwede nyo na pong buksan ninyong pong mga mata. Pero, actually, madali lang pumikit. And then, after a few seconds, ibubukas mo yung mga mata mo. Pero, kung ito po ay magtatagal, like hanggang mamayang tanghali, at gusto mong hanapin yung mga bagay-bagay na nasa loob ng bag mo, or gusto mong pumunta ng CR, or gusto mong tumayo, maglakad, you move from one place to another, palagay ko po, doon natin masasabi na ang hirap pala ng walang nakikita. Di po ba? And so, we often take our sight for granted. At kung minsan hindi tayo marunong magpasalamat na nakakakita tayo. Physically, nakakakita tayo. So, ano nga po ba ang blindness na tinatawag? Ang sabi po sa dictionary, blindness is the state or condition of being unable to see because of injury, disease, or a congenital condition. So, maaaring ang blindness po ay inborn or maaaring ito po ay nakukuha dahil sa isang aksidente. No? So, napakahirap na wala kang nakikita. Pero kung ikaw ay bulag, madaling tanggapin na ikaw ay bulag kasi nakagawian mo na na walang makita. At ang isa pong definition din ay it is a lack of perception, awareness, or judgment, or simply ignorance. So we're going to talk about the subject of blindness no, sa umaga pong ito. And sabi ko nga, for us who see, which is the majority of everyone, we take our sight for granted. So, para bang common lang sa atin. Pero pag nakakakita po tayo ng mga tao na ako po minsan nakakakita ako sa metro ng isang bulag na nagta-travel lang na mag-isa. Meron lang siya tungkod. Sabi ko, napakatapang. Sabi ko sa sarili ko, kaya ko kaya ito kung ako ito. No? Okay, so pero meron din po tayong tinatawag na mental or ang worse is spiritual blindness, no? So ito po ay magkaiba doon sa physical blindness. Kasi yung mga tao na bulag, alam nila physically bulag sila, pero ang napakahirap ay para sa isang tao na akala nila nakakakita sila pero actually bulag sila. Kaya nga madalas nating sabihin mga bulag sa katotohanan, no? So, meron dalawang groups of people in the passage. Una, yung tinatawag na physically blind. They are physically blind, but they are seeing spiritually. At dito, makikita po natin sa Matthew chapter 9, verse 27, sabi dito, as Jesus went on from there, two blind men followed him, crying out, have mercy on us, Son of David. So, ano po ba yung there? Saan po ba galing ang Panginoong Jesucristo? Kanino po siya nanggaling? Doon po sa bahay ng official, di ba? Yung sa bahay po ni Jairus. Kasi itutuloy lang po natin yung kwento. So, paglabas niya doon, na-imagine po ninyo ang Panginoon na pagod na siya physically kasi marami na po siyang ginawa at marami na siyang mga pinagaling. At galing po siya sa ministry at siya po ay pauwi na. Kanino po siya pauwi? I believe doon po sa kanyang tinitirahan.
sa bahay po ni Peter. If you remember, nakikitira po siya doon. And ang sabi po dito, noong pong papunta na siya, meron pong 2 bulag na sumusunod sa kanya. At ang sabi, "Have mercy on us, son of David." At naniniwala po ako na hindi lang po isang beses ito na sumisigaw yung mga tao kasi ang bulag na ito, kasi ang sabi ng Bible, they are following Jesus. So na-imagine nyo po yung Panginoon naglalakad tapos nabalitaan ng 2 bulag na yon na Jesus, ang Panginoon ay nandyan, alam po nila na siya ay nagpapagaling, and they kept following Him. At lagi po nilang sinasabi, "Have mercy on us, mahabag ka sa amin, anak ni David, mahabag ka sa amin, anak ni David." At hindi po huminto ang Panginoon. Napansin po ninyo, hindi po siya huminto. They kept following the Lord Jesus Christ. Pero hindi po tumigil ang Panginoon dito, no? Kaya nung sinabi po nila yung "Have mercy on us, son of David," makikita po natin dito ang kanila pong pananampalataya, no? So ano po yung mga katangian or paano po in-approach ng 2 bulag na ito ang Panginoon? So meron pong 5 na bagay kung paano nila in-approach ang Panginoon. Una, they followed the Lord in their physically blind condition with faith. They are physically blind, but they are following the Lord by faith. No? Some people can see and yet they don't see. Or they won't follow. But these blind men, meron silang nakikita, they saw hope. Sa kanilang physical na kalagayan na bulag, nakikita nila may pag-asa. They see hope. They saw healing. Nakikita nila na bagamat bulag sila, nakikita nila merong kagalingan. They saw possibility. Sa kalagitnaan ng parang imposible na sila ay makakita, naniniwala sila at nakikita nila na may posibilidad na sila ay makakita. No, ang sabi po sa 2 Corinthians 5:7, "We walk by faith and not by sight." Ito po yung ginagawa po nila, no? Pangalawa, they follow Jesus boldly and with a loud voice. Sa palagay ninyo, bumubulong itong 2 ito sa dami ng tao sa paligid. At sa dami ng taong na naging hindrance dun sa kanila pong paglapit kay Jesus, sa palagay nyo ba mag-whisper sila? If you remember po yung the woman who was bleeding, no? Alam niya hindi siya makakasingit eh. Pero meron siyang sariling kaparaanan para ipakita ang kanyang pananampalataya sa Panginoon at siya'y gumaling. Pero ito pong 2 blind men na ito, sumusunod po sila sa kanilang kalagayan na hindi sila nakakakita, and yet they're very bold in their faith and in their following the Lord Jesus Christ. At ang sabi po nila, "Have mercy on us, son of David." It is first time na i-refer ng mga tao si Jesus, no, sa kanyang mga miracles, na siya ay anak ni David. No? He is son of David. And when they said son of David, ang ibig sabihin nun, he is the promised Messiah. Yun ang ibig sabihin po nun, na anak ni David, mahabag ka sa amin. So, nagde-demonstrate po dito yung pananampalataya ng 2 blind men na ito ngang nagpapagaling na ito, siya po ang Messiah na ipinangako ng Diyos. No? Mahalaga po ba yun? Opo, mahalaga. Bakit? Kasi po sa Old Testament, if you remember, God covenanted with King David. No? Anong sabi ng Diyos kay King David? Makikita natin sa 2 Samuel 7:16. Ang sabi niya kay David, "Your house and your kingdom shall endure before me forever, and your throne shall be established forever." Ibig sabihin, God covenanted with David that King David would always have a son in his throne.
Andyan pa ba si King David? Wala naman na. Pero ang sabi niya, hindi mawawala ang iyong anak o yung iyong lahi na uupo sa trono. And it will be established forever. Of course, ano yung laman ng pangakong yun? Manggagaling sa'yo, yung Messiah. And if we remember, dun po sa Matthew chapter 1, during the introduction, in-emphasize ni Matthew yung genealogy ni Lord Jesus Christ. Diba? Kasi ang pinaka-point ni Matthew, Jesus is the King. And Jesus is from the lineage of David. No? So, hundreds of years before Jesus, God already made the promise. At ang fulfillment nito ay ang Panginoong Jesucristo. So, binigay ni Matthew yung proof, no, that Jesus comes through the lineage of David legally. Legal. No? Kumbaga, dumaan siya sa proseso. Hindi bigla na lang lumitaw si Jesus Christ. Bakit hindi na lang sa ibang lahi siya inilagay, di ba? Idinaan siya sa proseso. Kaya dun sa Matthew chapter 1, ipinakita talaga na siya ay anak ni David. Matthew chapter 1, verse 6. Sabi dito, Jesse was the father of David the king. David was the father of Solomon by Bathsheba, who had been the wife of Uriah. No? Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, by whom Jesus was born, who is called the Messiah, dun sa Matthew chapter 1, verse 16. No? Ibig sabihin, ipinakita talaga dito. And then, dun sa conclusion, Matthew 1, verse 17, so all the generations from Abraham to David are 14 generations. From David to the deportation to Babylon, 14 generations. And from the deportation to Babylon to the Messiah, 14 generations. Referring to the birth of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, pinapatunayan ni Matthew na siya ang Messiah. That's why, ito pong kwentong ito about the blind men na nagsabi, have mercy on us, son of David, makikita lang ito sa book of Matthew. Hindi ko ito nakita sa book of Mark, ni sa book of Luke. Hindi kagaya po ng mga ibang kwento. Ibig sabihin, pinapahalagahan palagi ni Matthew yung point that Jesus is the Messiah. He is the promised Messiah. And the first ones to see this are blind. Ang unang nakakita ng katotohanan ito na si Jesus ay anak ni David ay bulag, mga bulag, physically. No? Saan po ba? At sa Old Testament, makikita din po natin kung ano ang katangian ng Messiah. The characteristics of the Davidic king is that he will be full of mercy. Kaya alam nila that the son of David is full of mercy. Kaya sinabi nila, have mercy on us, son of David. No? Example, Psalm 72 verses 12 to 13 ang sabi, for he will deliver the needy when he cries for help. The afflicted also and him who has no helper. He will have compassion on the poor and the needy, and the lives of the needy he will save. And if you see the passage, hindi ni-rebuke ni Jesus Christ ang mga blind men na to, at hindi niya sinabing, no, I'm not the son of David. Diba? Kasi kung hindi niya tatanggapin. Just like worship. He received worship. Diba? Hindi kagaya ni Paul or ni John na noong merong lumuhod sa kanila. At sabi niya, wag, tumayo kayo dyan. Ako ay lingkod din. Diba? Si Jesus hindi niya itinanggi na siya nga ang Messiah. That he is the son of David. Actually, doon sa Revelation, chapter 22, sa last part, verse 16, he is saying, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things for the churches. I am the root and descendant of David,
the bright morning star. Kinongclude niya, I am, tignan nyo the root and the descendant of David. So Jesus is saying, paano ikaw yung naging ugat? Parang sinasabi niya, ako ang creator ni David. Ako rin yung descendant ni David. Nakita niyo? He is the root. Hindi niya sinabing, I am the descendant of David. Ang sinabi niya, I am the root of David. How could it be kung tao ka lang na ikaw yung root, ikaw pa yung descendant? No? Sinabi niya, I am the root and the descendant of David. Sabi sa ibang translation, the offspring. No? At dahil po kasama ang mga Pharisees na nakikinig dito, nagwi-witness dito, dito nag-uumpisa yung sinatawag na blasphemy. No? Every time na sinasabi ng mga tao sa paligid na siya yung Messiah, nagagalit pa ang mga Pharisees. No? Kasi nga, hindi nila matanggap na si Jesus Christ yung promised Messiah. Okay? So, pangatlo, they followed Jesus bravely. No? Kanina, boldly. Hindi ko nabanggit. Una, they followed by faith. No? In their physically blind condition. Pangalawa, they followed boldly. They're very bold. Na sabihin na He is the Son of David. Pangatlo, they followed Jesus bravely. Matapang po sila na sumunod sa Panginoon. Why? Verse 28. Anong sabi po dito? If you see the picture, bumubuntot po sila nasan si Jesus. Di nga nila makita si Jesus eh. But they know that they are following the Lord Jesus Christ. And then sa verse 28, when He entered the house, ano na po nangyari? Pumasok na po si Jesus sa bahay. Kaninong bahay? Kay Peter. Nung pumasok na po si Jesus sa loob ng bahay, pumasok pa rin po yung blind men. Kung paano sila nakapasok, di ko po alam. Pero ang sabi niya, when they entered the house, the blind men came up to Him. No? Think about the fact that these blind men not only followed Jesus on the streets. Sige sila ng sunod. Pero marami mga tao nakakakita, hindi nga makita ang daan papuntang church. Di ba? Hindi nga nagbabasa ng kanilang mga Bible, pero may mga mata sila. No? Are you not thankful na meron kayong mga mata, pwede tayong magbasa? Pero marami mga bulag. They rely on the braille system. Di ba? May Bible na, di ba, yung kinakapahan nila. Yung may alphabet, yung mga blind, di ba? At nagbabasa sila. No. One time, yung mister ko, nung isinama siya sa isang church ng isang pastor, sabi niya, ano siya eh. Sabi niya, ay, ang galing naman yung isang member doon. Kasi bulag eh. Tapos, meron siyang Bible na nakakapagbasa. Ang galing niya. Ang galing. Ako hindi pa ako nakakita. Pero siya, nakakita na siya nung sinama siya nung isa na ninong na pastor. Pero imagine nyo yun na kinakapa niya, tapos nakakapagbasa. And yet tayo, high-tech pa mga salamin natin. Ang mamahal pa niya. Lord, malabo na pong paningin ko. Gusto ko po ng salamin para makapagbasa ako ng Bible. Yan ang salamin. Hindi pa rin nakakapagbasa ng Bible. Okay. Buti pa ito. Lord, madilim ang ilaw. No. So, back to the blind men. They were very brave. Matapang sila. Hindi nga nila iniisip na trespassing sila eh. No? Doon po sa translation, if I remember, doon sa binasa nyo kanina, yung term ay indoors. He went indoors. Di ba sabi doon sa NIV kanina? Pero dito sa NASB, sabi niya in the house. No? And they were brave enough, fearless enough to go into a building to draw close to the Lord Jesus Christ. So they did not just follow with faith,
with boldness, but also bravely, and with determination. Pang-apat, determination. They are determined. They did not stop until they get what they wanted. Di ba? Hanggat hindi na nila nakukuha yung gusto nila. Ano ba yung gusto nila? Gusto naming makakita. No? They did not give up. Kung ang mga bulag na to hindi nag-give up, bakit ka nag-give up? Huwag tayong sumuko dahil palagi pong may pag-asa. Lalo na po, ang Panginoon ay kasama po natin. No? Ang sabi sa verse 28b, and Jesus said to them, do you believe that I am able to do this? Kasi gusto nilang makakita eh. Pero ang sabi ni Jesus, tinanong sila, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? Naniniwala ba kayo? They said to him, yes, Lord. Hindi lang nila sinabing yes, sinabi pa nila, Lord. They affirmed their faith. And verse 29, ang sabi dito, then he touched their eyes, it shall be done to you according to your faith. Mangyayari sa inyo ayon sa inyong pananampalataya. Kung minsan, bakit hindi binibigay ng Diyos yung ating pong panalangin? Kasi nga, nananalangin tayo, pero sa totoo lang, hindi tayo naniniwala na matatanggap natin. Diba? Kailangan kapag nanalangin tayo, believe that you have received it and it shall be done unto you. Jesus asked them a question, pero it does not mean na hindi niya alam. Alam na niya ang sagot. Diba? He already knows. It is for us. Because if we confess with our mouth a declaration, it holds us also accountable sa mga tao na nakakarinig ng ating pong sinasabi. Kasi once we say na, Lord, we are already accountable. Pag sinabi mong Lord mo si Jesus Christ, accountable na tayo. Because we are declaring na ang Panginoon ang nangunguna sa buhay natin. And yun siya dapat ang manguna sa atin. And a declaration of faith na nananampalataya ka na kaya ng Diyos ang lahat sa buhay mo. Jesus is asking us, do you believe? Tinatanong ka ng Diyos, ano ba yung hinihingi mo sa Kanya ngayon? Ang tanong niya ito, naniniwala ka ba? Do you believe? Do you believe that I know what is best for you? Do you believe that I can take care of you? Do you believe that I can take care of your problems? Do you believe that I can take care of your children? Because we worry so much about our children, di ba? Na kaya kong gawin ang imposible. And the blind man said, yes, Lord. At kung sinabi ng blind man na yes, Lord, sana masabi din po natin na yes, Lord, I believe. Yes, Lord. Say, yes, Lord, I believe. I believe that you are capable, you are able. I believe that you are willing. I believe that you will be present in our needs. I believe that you are my provider, that you are my healer. No? That nothing is impossible with you. I believe that you can handle sickness. No? That you are the healer. But sometimes, God withholds His miracle. Bakit? Because we are not close to the Lord Jesus Christ. Kung mapapansin po ninyo itong dalawang blind men na ito, they went close to the Lord Jesus Christ. They went into the house. Merong kanta, sabi niya, take me into the Holy of Holies. Take me in by the blood of the Lamb. So Jesus Christ, sometimes, hindi po niya sinasagot agad yung panalangin, pero masagutin niya because gusto niya po na lumapit tayo sa Kanya, very close. Look at the blind man, hindi niya pinagaling sa streets. Hindi kagaya ni Bartimaeus, di ba? Bartimaeus, the blind, pinagaling niya yun sa streets eh. Dito, ibang klase. Hinayaan niya na i-pursue siya. Nag-effort talaga itong dalawang blind men na ito. At nung nakalapit na sila,
doon niya po ibinigay yung miracle. Bakit? They were so close to the Lord Jesus Christ. James 4:8 says, draw near to God, and He will draw near to you. And so, the blind man approached the Lord Jesus Christ with faith, with boldness, with braveness, with determination. At yung panglima po na nakita ko dito, they approached the Lord Jesus and they followed Jesus together. Together. Iniisip ko, itong dalawang blind men na to, paano kaya sila lumapit sa Lord? Holding hands kaya sila? Uy, nasang ka na. Uy, ito yung kamay ko. Sa palagay nyo, holding hands sila. Walang iwanan. Don't quit church. Don't quit church. Don't miss church. Don't forsake the fellowshipping of the believers. You need someone to walk with and follow the Lord Jesus Christ. Kasi kung wala kang kasama, no? Walang magpapalakas ng loob mo. Kaya dito, makikita ninyo na they walked together hanggang sa daan. Siguro sabi niya, uy, hawakan mo ko, wag mo akong iiwanan. Diba? Ang hirap kaya, dalawa kayong blind. Paano kayo gag-guide ng isang blind din? Di ba? Mahuhulog ka, sabi nga. Pero sa case na ito, they are hearing and they know the direction where Jesus is going. Kaya nga, bulag sila eh. Pero yung spirit po nila, pareho. No? Ang sabi po sa Amos, chapter 3, verse 3, no? That people walk together, sabi niya, how can people walk together unless they agree? Kaya nga sa 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked together with the unbelievers. So, they yoke together. Ito pong dalawang blind men na to, they yoke together. Hindi sila nakipag-yoke dun sa isa na, yung isa lame. Uy, bulag, ano sabi niya? Nakakakita ka, pero, ano ka? Lame ka, ako blind, termo tayo. Hindi ganun eh. Pareho na silang bulag, nagkasama na. Kaya napakahalaga na the same kayo. The same kayo, alam nyo pareho yung kondisyon nyo na pareho kayong bulag. Pareho kayong may need ng sight. No? Ang sabi po sa Ecclesiastes 4:9 and 10, no, 2 are better than 1 because they have a good return for their work. And if one falls down, his friend can help him. But pity the man who falls and has no one to help him up. No? So I believe itong dalawang ito, maaaring nadadapa. Magkasama sila. Sa dami ba naman ng tao? No? And ito lang po yung miracle na nakita ko na si Jesus Christ gumawa siya ng miracle niya or nag-heal siya in tandem. He healed the 10 lepers. Pero iba yun. Pero ito, in tandem. No? I'm reminded of Jesus when He sent out the disciples by 2. I'm reminded that when the animals were being saved in Noah's day, they were in 2. Kaya, kailangan po natin ng someone sa buhay natin. No? Kung single kayo, walang problema. Basta't meron kayong accountability partner, no? Spiritually, no? So, yun po yung isang grupo. At yun po yung isang kwento tungkol po sa blind men. And then, ang sabi pa po dito sa verse 30, and their eyes were opened. And Jesus sternly warned them, see that no one knows about this. Ang tanong, nag-disobey ba sila or nag-obey sila? Kasi ang sabi sa verse 31, but they went out and spread the news about Him throughout all the
the land. Diba? Alam niyo mga kapatid, kaya pinakita ito, no? Kapag may ginawang mabuti ang Diyos sa inyo, hindi kayo mapagbabawalan na ipahayag kung ano ang ginawa ng Diyos sa buhay nyo, di ba? Kaya nga tayo, nakakita na tayo eh. We were blind and now we see. Nakita na po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. And yet, hindi po tayo kagaya ng dalawang bulag na ipinangalandakan sa buong mundo kung paano naging mabuti ang Diyos sa kanilang mga buhay. Sana po maging kagaya po tayo nila. No? Kung titignan nyo, they disobeyed. Pero, ang ipinapakita po dito, hindi mo mapipigilan na ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Di po ba kapag may good news? Gusto mong isikreto, pero yung unang tao pa lang na makita mo, alam mo, good news. Okay? Sasabihin mamaya, pero sasabihin ko na ngayon sa'yo. Di ba ganun tayo? We are so excited. No? Kunyari, sasabihin ng anak mo, Mami, ang good news, ganito, ganyan. No? Meron dyan tao, hindi niya mapipigilan. Sasabihin pa rin yan sa isang tao. Why? Kasi hindi ma-contain ng isang tao, lalo ng isang mananampalataya, na ibahagi ang kabutihan ng Diyos. Kaya ang sabi sa verse 31, but they went out. Dalawa pa sila eh. Ang sabi, to spread the news. Sabay sila. Ikinalat ang balita tungkol kay Jesus throughout all the land. Nakita niyo po ba? And now, dito po sa verse 32 and following, there's another story. As they were going out, a mute, demon-possessed man was brought to him. After the demon was cast out, the mute man spoke, and the crowds were amazed. And they were saying, nothing like this has ever seen in Israel. Naniniwala po ako na hindi lang po ito tumutukoy dito po sa pagpapagaling na ito, kundi yung series of miracles na nakita nila kay Jesus Christ. Kaya nasabi nila na wala pang nangyari na ganito sa Israel. Verse 34, but the Pharisees were saying, he cast out the demons by the ruler of demons. Kaya, ito po yung pangalawang grupo ng tao na makikita natin sa passage. Kanina, the physically blind but spiritually seeing. Pangalawa, na grupo ng mga tao, the spiritually blind while they can see physically. Nakakakita sila physically, pero bulag sila spiritually. Why? Tignan nyo ipinakita na nga yung mga sunod-sunod kung paano po nagpagaling ang Panginoon. Pinakita po dito that Jesus has the power over nature, over the dead, over sin, over sickness, over demons. And yet, anong sabi ng mga Pharisees? He cast out demons. By, ano sa niya? By the ruler of the demons. You see how spiritually blind they are? No? Ano po yung characteristics nila? Una, the inability to see their sinful condition. Di po nila makita yung kanilang sarili. Alam niyo, kapag spiritually blind ka, hindi mo nakikita ang sarili mo. Ang nakikita mo iba, pero ang sarili mo hindi mo nakikita. Maraming mga tao ganyan. Nakikita yung pagkakamali ng ibang tao, pero ang sarili nilang pagkakamali, hindi nila makita. Ang nakikita nila lagi yung kapintasan ng kanilang kapitbahay, kapintasan ng kanilang kamag-anak, kapintasan ng mga ibang tao, pero yung sarili nila hindi nila nakikita. You are spiritually blind. Kung ikaw ay ganon, pero walang pagbabago sa buhay mo, dahil walang pagbabago sa buhay mo kasi hindi mo nga nakikita na meron kang dapat baguhin. Ito po yung mga Pharisees. They are unable to see their sinful condition because they are self-righteous Pharisees.
They thought they were right with God because of their zeal to obey the laws of God. They were so blinded by their arrogance that they could not see their sin. No? Kaya nga po kung minsan napakahirap na ibahagi ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi yung binabahaginan mo, self-righteous. Spiritually blind. I'm okay. Hindi ko kailangan magsisi kasi wala na akong ginagawang kasalanan. No? Ganito po yung mga Pharisees. Kaya nga, I remember the story ulit, no? Tungkol po doon sa Pharisee at doon sa tax collector na nag-approach po doon, nung nag-approach po sa Panginoon, no? Ang sabi sa prayer, ang sabi, Lord, I thank you because I'm not like that publican. I fast twice a week, I give my tithe, etc., etc. Pero yung tax collector, anong sabi niya? Sabi niya, oh God, please have mercy on me, a sinner. You see, spiritually blind po yung Pharisee dito. Samantalang ito naman pong tax collector, hindi po siya spiritually blind kasi nakita niya yung kanyang sarili na makasalanan. Pangalawa, ano po yung characteristics nila? Their inability to see the truth about Jesus. Contrary to the two blind men, they saw Jesus Christ as the Son of David. Pero ito pong mga Pharisee, they saw Him as demonic. No? The two blind men saw Jesus as the Davidic king. While the Pharisees saw Jesus as demonic. No? Question. Who is Jesus to you? Sino po si Jesus para po sa inyo? Ang sabi po sa John chapter 9, verse 39, dun po sa binasa po kanina, sa verse 39, ang sabi, Jesus said, "For judgment I came into this world, so that those who do not see may see, and those who see may become blind." Those of the Pharisees who were with him heard these things and said to him, "We are not blind, are we?" Jesus said to them, "If you were blind, you would have no sin. But since you say we see, your sin remains." This, ang context po nito ay nung nagpagaling ang Panginoon din ng isang blind, inborn, doon po sa book of John. You see, pinapakita po dun sa verse na yun na it is very possible that you are seeing physically but you are spiritually blind. Is that possible sa atin na kahit mga Kristiyano tayo, magkaroon tayo ng blind spots? Yes, we do have blind spots. Sometimes people see in us that we do not see. Akala mo okay ka, pero hindi ka okay. And sometimes we are so self-righteous. Sometimes when we approach the Lord, feeling mo ikaw ay banal. Wala kang, in compare to this sister or to this brother, I am better than him or her. You have a better than thou attitude. But when we approach the Lord, dapat tinitignan po natin, we ask the Lord to open our hearts. Kasi kung hindi bubuksan ng Diyos yung puso natin, at yung spiritual na paningin natin, hindi mo makikita yung tunay mong kalagayan. Kaya nga when we come before the Lord, yung nagsa-self-searching po tayo, we ask the Lord, Lord, kung meron po akong something sa buhay ko na hindi ko nakikita ng malinaw, ipakita niyo po sa akin. Kasi maraming times nabubulagan tayo eh. Di ba? So, today, let us ask God to reveal any area of blindness in our lives. In our life. Ask God to open the eyes of your heart. Ang sabi po ni Paul, Ephesians 1:18, I pray that the eyes of your heart
may be enlightened so that you may know what is the hope of His calling, the wealth of His glorious inheritance in the saints. And when we do that, kapag inas natin ang Lord, nabuksan yung ating spiritual na paningin, I believe, nagagaling po tayo sa ating po spiritual blindness. Is there an area in your life na ikaw ay bulag? Bulag kasi you choose to see only what you want to see. You want to remain in your sin. Sabi ni Jesus Christ, because you said, sabi niya sa Pharisees, because you said that you can see, you will die in your sins. Praying po na sa ating buhay, tayo po ay lagi pong humingi sa Panginoon na tayo po ay makakita. And we always say to the Lord, open the eyes of my heart, Lord, that I may see you. Shall we pray? Father in heaven, we thank you for your message. Thank you, Lord, for how you are moving in our midst, in our lives. Lord, open our eyes and reveal any blind spots in our lives, Lord. Enlighten us so that we may see your wisdom, your guidance, and may we see your glory in our lives. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.